Huli ka mang rider na yan na pumarada sa gilid ng kalsada sa barangay Malabago sa Mangaldan, Pangasinan. Bumaba ang rider at nagmanman hanggang sa lumapit sa isang nakaparadang motorsiklo at kinuha ang nakasabit na helmet. Sinuot niya ang helmet at saka umalis sakay ng kanyang motorsiklo. Batay sa investigasyon, napag-alaman na pagmamay-ari ng isang babaeng residente sa lugar ang ninakaw na helmet. Bigong makilala ang suspect dahil nakatakip ang muka at hindi rin maaninag ang plaka ng kanyang motorsiklo. Huli sa Quezon City ang isang babaeng wanted sa Ifugao dahil sa mga kasong illegal recruitment at estafa. Balitang hatid ni James Agustin. Sa kanyang pinapasukan trabaho sa Barangay Manresa, Quezon City, natunto ng pulisya ang 36 anyos sa babae na wanted sa Ifugao. Siya ang subject ng 2 arrest warrant para sa mga kasong illegal recruitment at estafa. Ayon sa QCPD, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga pulis sa Ifugao na ilang buwan na nagtatago sa Quezon City ang babae. Nung binerify po namin yung area na ibinigay nila, unfortunately po, hindi po namin nakita yung tao gawa nung iba po yung pangalan na ginamit. Saan, sir? Sa trabaho pa? Sa trabaho po. Bali na masukan po ito bilang sa isang veterinary clinic po. Nung bandang huli po, umamin din po siya. March 2024 na maisampa ang mga kaso laban sa babae at 4 na iba pa. Inilabas ang arrest warrant matapos ang 2 buwan. Base po dun sa binigay na info sa amin, sir, nagre-recruit po sila ng mga gustong pumunta ng abroad. But pag nakuha na po yung pera, hindi po natutuloy yung usapan. Hindi namin nakuna ng pahayag ang babae na ibiniyahe pa Ifugao para sa return of warrant. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang lolo sa Antipolo City ang inaresto matapos ireklamo ng kanyang apo. Chris, anong dahilan niyan? Tony, hinalay umano ng akusado ang kanyang 18 taong gulang na apo. Batay sa reklamo na biktima sa pulisya, 15 taong gulang pa lang siya ay nangyayari na ang mga pang-aabuso. Nadakip ang akusado sa bisa ng arrest warrant matapos makapagsumbong ang biktima sa isang malayong kamag-anak. Kasama rin inakusahan at ngayon tinutugis ang anak ng lolo na tiyuhin naman ng biktima. Depensa ng naaresto. Gawang kwento lang yon ng biktima na kanyang napagalitan dahil sa pagkawala umano ng pera sa kanilang bahay. Arestado naman sa Olongapo City ang 2 Pakistani nationals na nangmolestya umano sa isang staff ng resort. Sa Cavite naman, huli sa sementeryo ang 2 lalaking nagbebenta umano ng iligal na droga. Ang maiinit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Hindi pagbisita sa mga yumao, kundi pakikipagtransaksyon ang pakay ng 2 naarestong drug suspect sa isang sementeryo sa Noveleta, Cavite. Nakuha sa kanila ang mahigit 25 grams ng hinihinalang shabu. Ayon sa mga suspect na tumangging humarap sa kamera, galing sila sa Olongapo City. Pero dahil hirap daw makakuha ng droga sa kanilang lugar, dumayo sila sa Cavite para makakuha ng supply. Nakaharap sila sa karampatang reklamo. Arestado ang 2 Pakistani nationals dahil sa pangmamolestya umano sa isang staff ng resort sa Subic Bay Freeport Zone sa Olongapo City. Ayon sa investigasyon, nangyari ang insidente nang lilinisin sana ng biktima ang kwarto ng mga suspect na guest sa resort. Umuwi ang biktima at nagsumbong sa kanyang mga magulang. Doon na sila humingi ng tulong sa mga otoridad. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 2 dayuhan na walang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May dengue outbreak sa Quezon City dahil sa pagdami ng kaso ng dengue ngayong taon. Batay sa pinakahuling datos, sumabot na sa mahigit 1,700 ang kaso ng mga tinamaan ng dengue simula January 1 hanggang February 14. Halos triple raw yan kumpara sa parehong panahon noong 2024. Karamihan sa mga kaso ay may kabataang edad 5 hanggang 17. 10 na ang naitalang namatay ngayong taon dahil sa dengue sa Quezon City. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay Dr. Orlando Cruz na Chief Epidemiologist ng QC,
Problema raw ang late nagpapakonsulta sa mga doktor. Inatasan na rin daw ang mga barangay na mas paigtingin pa ang mga hakbang kontra dengue. Payo rin nila sa mga residente agad magpatingin kapag nakaramdam ng sintomas ng dengue gaya ng lagnat. Paalala ng DOH, sundin ang 5S kontra dengue: search and destroy, self-protect, seek consultation, support fogging in outbreak areas at sustain hydration. May kakaibang kampanya kontra dengue sa isang barangay sa Mandaluyong. Sa kada lamok o kitikiti kasi na mahuhuli, may pabuyang katapat. Sa Barangay Addition Hills, bibigyan ng piso ang sinumang makahuhuli ng lamok o kitikiti, buhay man o patay. Nagpagawa na nga ng isang malaking glass case ang barangay kung saan ilalagay at papatayin ang mga mahuhuling buhay na lamok sa pamamagitan ng UV light. Magsisimula ang pagbibigay ng pabuya sa darating na Biyernes. Ayon sa barangay chairman, ang kanilang programang May Piso sa Mosquito ay paraan nila para mapigilan ang pagdami ng lamok kasunod ng pagtaas ng kaso ng dengue sa kanilang lugar. Pagpasok ng Enero, tumaas din ang kaso ng dengue sa barangay kung saan may naitatala rin daw na nasawi. Hello Monday mga mare at pare. Mga mare, ilang pageant veterans ang muling sasabak sa panibagong edisyon ng Miss Universe Philippines. Ang latest hatid ni Nelson Canlas. Ipinakilala sa media ang 69 na nagagandahang kandidata mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas at Filipino communities abroad na maglalaban-laban sa 2025 Miss Universe Philippines. Sa media presentation pa lang, palaban na ang mga kandidata sa pagpapakilala ng kanilang sarili. Kabilang sa mga nagbabalik sa pageant stage, si Kapuso actress, 2017 Reyna Hispano-Americana at representative ng Muntinlupa, Teresita Sen Marquez. Dreams never expire. That's what I've been telling everybody. So whether you're a mother, you're a wife, or anyone who has any dreams, so hindi titigil ang pangarap doon. 2018 Miss International First Runner-Up at ngayon representative ng Quezon Province at Isa Manalo. Nagbabalik din sa Miss Universe Philippines competition sina Miss Taguig, Katrina Legado, Miss Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez, Miss Cebu at Filipino Society of Melbourne candidate, Chela Falconer, at Miss Siniloan Laguna, Iliana Aduana. Dumalo sa media presentation si Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo. Ipinakilala din bilang bagong National Director ng Miss Universe Philippines si Miss Universe 2013 third runner-up, Ariela Arida. It's a big responsibility on my part. The 5th Miss Universe crown. That hopefully in this batch we'll finally get it. Gaganapin ang kompetisyon ngayong Mayo at ang papalaring kandidata ay magiging kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe pageant this November sa Thailand. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinihikayat ng isang mambabatas ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang event. Ang Pangulo naman may pasaring din kay Duterte. Balitang hatid ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Patay natin. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila may pasaring si Pangulong Bongbong Marcos, bagamat wala siyang direktang pinangalanan. Narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Sinabi yan ng Pangulo sa talumpati niya sa kampanya ng senatorial candidates ng administrasyon. Sa Carmen, Davao del Norte, ang Davao Region ay kilalang baluarte ng mga Duterte. Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon.
May binanggit din ang Pangulo tungkol sa extrajudicial killings at ang pagiging pro-China sa usapin ng West Philippine Sea. Si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong nanawagan sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang dating Pangulo. Kung iligal nga raw ang bomb joke, paano pa kaya ang bantang pagpapatay sa mga senador? Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang NBI. Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpapakawala ngayon ng tubig ang Magat Reservoir sa Cagayan Valley. Ayon sa Pag-asa, isang gate ang nakabukas sa nasabing dam sa nakalipas na 24 oras. Sa ngayon, mas mababa sa normal high level ang antas ng tubig sa Magat Dam. Mababa rin ang tubig sa Angat, Ipo, Binga, San Roque at Pantabangan Reservoirs. Mataas naman ang water level sa Lamesa, Ambuklao at Caliraya Reservoirs. Ngayong Lunes na itala ng Pag-asa ang 15.6 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet, 17 degrees Celsius sa Baguio City, habang 24.4 degrees Celsius dito sa Quezon City.